Susunod na interview, ito, gusto ko lang marinig ninyong itong interview na to, ha? Oo, kasi gusto ko lang marinig ninyo kung gaano talaga kasipag ang ating mahal na Pangulo. Kaya gusto kong pakinggan ninyo ang sakripisyo niya. Utay na, hindi na daw siya natutulog, mga kababayan. Pakinggan natin itong napakagandang interview ni Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong wag nang magsona. Mag-podcast na lang, mura pa. At saka relax na relax pa siya. Kasi baka mamaya pag nagsona pa, gagastos pa kayo, palalamunin nyo pa yung mga amigo-amiga nyo, mga crony nyo. Pera ng taong bayan naman yung gagamitin nyo. Might as well, ano na lang nyo yan, gamitin nyo na lang sa iba. Umupo kayo dyan, mag-podcast kayo, magsinungaling kayo, 5 araw dire-diretso. Kung gusto ninyo, walang problema. Huwag na kayong gumastos ng pera ng taong bayan para lang sa mga kasinungalingan nyo. Para lang magpanggap kayong pinakamasipag kayong presidente sa buong mundo. Itong interview na to, ganun. Sa interview na to, kasabwat si Cheryl Cosim, wala siyang, walang kaabog-abog at wala siyang pagtanggi na si Bongbong Marcos ang pinakamasipag na presidente sa buong mundo. O ito, pakinggan nyo. Ayun, yun ang pinaka-biktima sa trabahong ito. Dahil hindi lang kasi yung schedule mo mabigat, kaya kakaunti lang ang oras pampatulog. Kasi kahit hindi kami lumalabas. Kaunti lang daw yung pampatulog. Anong pampatulog ba iniinim mo? Bakit kailangan mo pa ng pampatulog? Sobrang taas ba ng tama mo? Kaya kailangan mo ng pampatulog. Konti lang daw yung pampatulog, ah. Sabi ko nga sa inyo this is bullshit. Ano na nga ito, scripted na nga, palpak pa. Konti lang daw yung pampatulog. Pakinggan nyo. Oras pampatulog. Konti lang yung oras pampatulog. Baka konti lang yung oras pag sa pagtulog. Nung oras pampatulog. Walang yan. Kasi kahit hindi kami lumalabas, kahit hindi kami umiikot, kahit walang meeting, marami pa rin trabaho Marami kang pang didesisyonan. Wow, ang sipag! Sobrang sipag mo naman pala, sir. Na kahit pala hindi ka lumalabas ng bahay, nagtatrabaho ka, ba't wala kaming nararamdaman? Bakit wala naman, parang wala naman, 3 taong ka na dyan, puro ka lang naman salita. Hindi ba? Pag baha, pag ulan, may baha. Pag konting kumidlat, wala nang kuryente sa airport. Konting malingat ka lang, ang taas ng krimen. Konting malingat ka lang sa gamit mo, ninakaw na. Ang laki ng inutang nyo, trilyon-trilyon. Talagang hindi ka makakatulog yan. Hindi mo alam kung paano mo gagastusin lahat yan Lalo na kung hindi mo alam yung trabaho mo. So kahit daw hindi siya lumalabas, ang dami daw niyang trabaho. Putsang ina, ikaw lang yung nagtatrabaho na walang resulta. Marami kang pipirmahan, marami. So talagang ang first victim of, I guess, high office is sleep. Ay, baka high na high. Baka sobrang high, hindi na makasleep. Diba? That's the of high office. Ulitin natin, ha? I guess high office is sleep. High na high daw. Yung office. Kaya, walang sleep. Kasi mataas yung opisina Bakit? Sigurado ba yung opisina mataas? Baka naman hindi opisina mataas, Kaya hirap matulog. Sige. Wala, you never get enough sleep. But that's okay. Hindi ho ba kayo pinaalalahanan ni First Lady pagdating sa tulog? Awang-awa si Cheryl Cosim. Wala ka nang ginagawa, hindi ka pa nakakatulog. Yun ang mahirap nun. Wala ka nang ginagawa, tapos puyat ka pa. Napakahirap na buhay niyan. Maniwala kayo. Kaya nga merong isang nakakatawang parody si Michael B. Sabi niya, si Jose Manalo pala. Sabi niya, kala nyo ba? Mahirap yung kala nyo madali yung lasing. Kala nyo ba madali yung lasing ka lagi? Ikaw kaya yung gabi-gabi lasing. Palit tayo ng kalagayan. Yung nahihilo ka maya't maya, kahirap ka umuwi, suka ka ng suka. Ang hirap kaya sumuka. Ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ko. Sa tingin mo ba ginusto ko to?
Oh, hindi pag ganun eh. Oh, katulad naman yung kay Michael B naman na ano na parody. Parody ba tawag doon? Skit niya na akala mo ba madali walang trabaho? Ang hirap kayang umistambay. Yung paggising mo sa umaga, nakatulala ka na, abang ka ng inuman. Oh, tas wala kang maisip kung anong gagawin mo. Hindi ka man hindi ka man maka-demand ng anong ulam na uulamin mo. Basta kung ano yung nandiyan dyan, yun na yung kakainin mo. Kasi wala ka naman silbi sa buhay. Kala mo ba madali yung walang silbi sa buhay? Ang hirap-hirap kaya. Oh, yung umaga, inaantay mo maggabi. Paggabi, inaantay mo mag-umaga. Ikaw kaya ang ganun eh, di ba? Parang ganun si Cheryl Cosimo, tinan mo. Awang-awa siya, kawawa naman si Bongbong. Hindi ba naaway asawa mo sa iyo? Wala kang tulog. Wala ka ng tulog, wala ka pang silbi, wala ka pang ginagawa, wala ka pang resulta. Ang dami-dami mong inuutang. Mm-mm. Pero anong sinasabi ko sa kanya gagawin ko? Kailangan ko munang tapusin to bago ako makatulog. Nakakang putang ina, sipag! Sipag-sipag mo, sir. Oo, sa totoo lang, sa sobrang sipag mo, putang ina, ang kintab-kintab ng Pilipinas. Sa sobrang sipag mo, first world country na Pilipinas. Pasalamat tayo, nagtatrabaho si Bongbong. Kung di daw siya nagtatrabaho, baka mas malala. Pucha, imagine, may mas lalala pa dito, ha? Dahil inaabangan ng mga staff natin, ng mga ibang inaabangan kung ano yung decision dito. Kaya kailangan decisionan ko kagad. So you cannot postpone. Everything, that I said it before, everything is important. Everything is urgent. So you cannot prevaricate. You cannot push it down. No? Yeah. Bukas na lang. Bahala na, bukas na. Yes! Sipag! Oh, kaya ka sabi ko nga sa inyo eh. Bakit ka pa magsusona kung may podcast ka na? Mas tipid tong podcast. Magsisinungaling ka rin lang. Di ba? Bakit ka pa magsusona? O kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga pagsisipag ni Bongbong this past few days, oo, yan yung i-report niya sa kanyang sona. Then after sona, petics na naman yan. Oo, 3 taon na lang. Sabagay, tiis tayo, 3 taon. Natiis nga natin 3 taon. Mano ba naman yung panibagong 3 taon tiisin natin? Mabilis lang yan. So ano yung normal hours? Ilang oras ang tulog ng Pangulo? 5 oras. Yun na yung pinakamahaba. Normal. Normal na. Kasi matutulog ako mga 1 o'clock, 1:30, gigising ako ng 6, 6:30. Tapos, yun. So, tama na yun. Wow! Congratulations! Pangulo, napakasipag mo pala. Oh, bilib na bilib kami po sa kasipagan ninyo at sana ay manatili ang inyong pagtatrabaho sa bayang Pilipinas dahil blessing. Blessing po ang pagkakaroon ng presidenteng katulad nyo, sa totoo lang. Maraming salamat mga baratero sa inyong panonood. Hanggang sa muli, kita-kita po tayong